Dr. Daisy, muli nagbabalik po ang inyong mga kaagapay. At sa pagkakataong ito, Dr. Daisy, umpisa na natin ang ating open forum. May mga panauhin po kami ngayong gabi ni Dr. Daisy. Kahit na hindi kami sinupot nila kayo ngayong gabi, mga kasambahay, tuloy pa rin ang inyong mga kaagapay. Birthday kasi niya. Oo, mukhang nagse-celebrate na sila ka, hindi tayo kasama. At saka umiiwas sa, umiiwas sa blowout, Dr. Daisy. Okay, Doc, may panauhin tayo. Let me introduce Mrs. Rosario de la Rosa. Siya po ang Executive Director kay Isang Buhay Foundation. We have also Ma'am Michelle Doliente, Foster Care Social Worker kay Isang Buhay Foundation. Pabatiin na po natin sila. Magandang gabi and welcome to the show. Good evening po. Sino muna ang mauna? Baka may gusto po kayong batiin muna. Yes, go ahead po, ma'am. Yes po. Good evening. Good evening po. Meron ba kayong gustong According to batiin? age. According to beauty. According to age ba? Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay makapagbigay kami sa inyo ng tamang informasyon tungkol sa foster care dahil ito ho isang paraan para maibigay nyo yung inyong pagmamahal at pagkalinga sa mga batang nangangailangan ng pamilya. Okay. Of course, kay Ma'am Doliente. Yes po, Michelle. magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin para makapagbigay din po kami ng informasyon tungkol sa foster care. Okay, umpisahan na umpisahan mo na. natin. Go ahead Okay, po. foster care. Ano po ba itong foster care na tinatawag? Alam niyo ho, ang foster care ay tinatawag nating temporary care. Pagkakaiba ho sa adoption, ang adoption ay permanente. Permanent. Pero marami hong mga bata nangangailangan ng temporary care dahil kung minsan na-abandon sa kalye, na susurrender ng mga parents dahil hindi na handang mag-alaga at pansamantala inalalagay yung mga bata sa mga foster family. At ito naman ay inaalagaan habang hinihintay namin na babalikan sila ng kanilang mga magulang at kung hindi na sila mabalikan, ay pwede na naming iproseso yung kanilang adoption. Okay. Doktora, Okay, oo sisingit nga. na ako doon sa puntong Yes, yun. yes. Alam mo, Foster ang dami talagang nagkalat ng mga bata sa mga lansangan. Halimbawa, mayroon ako isang bata dyan na nagustuhan. Kung pwede, automatic, pwede ko siyang alagaan. Wala akong violation ng mga, malalabag sa batas. At Kailangan kaugnayan, siyang makipag-ugnayan ba sa inyo? yan. Kaugnayan doon sa aking katanungan, Doktora, na ano ba yung requirements para magawa mo yung pagiging foster parents mo sa loob ng isang buwan, sa loob ng 2 buwan, sa loob ng isang... Yung una mong tanong, halimbawa may nakita kang bata gusto mong alagaan, pwede naman yon, pero pwede kang akusahan ng trafficking o kaya kinidnap mo yung bata dahil wala kang lisensya. So ano pong dapat niyang gawin? Pwede ho niyang sabihin sa pulis na mayroon akong batang nakuha sa kalye. Tapos yung pulis naman ho, kilala na nila yung gobyerno ng Department of Social Welfare and Development. At kami naman ho, mga non-government organizations na lisensyado ng gobyerno, ay alam na rin ho ng Philippine National Police, dinadala na sa amin yung mga bata at temporary hong nasa amin habang tinitingnan namin kung ito bang mga batang ito ay talagang nawala, baka hinahanap ng magulang. Baka lumayas lang. Oo. Kaya kailangan namin gawan ng paraan para malaman kung itong batang bang ito na abandon o whatever ay pwede na naming iproseso ang kanilang mga papeles. Okay, sa madaling salita, you cannot easily get the The kids. kid. Hindi mo po pwede ito. Mayroon kang pagdadaanan na requirements. Okay, Doktora. Gaano ba katagal po ba na pwede niyong, let's say, ako, gusto ko pumunta ako sa inyo, gusto kong mag-alaga ng isang bata. Paano po ba yun? Tsaka gaano katagal niyo pwedeng ibigay yung bata? Paano na makakasigurado na yung po ba ay ulila na or wala na ibang kamag-anak? Kasi baka mamaya kunin ko, may maghabol na kamag-anak. Correct. Gaano po katagal yun? At saka hindi mo talaga yon maaangkin yung bata dahil wala kang papeles. Yes. Si MITS, yung social worker sa Si Mrs. foster care, Doliente. oo,
ay pwede niyang sabihin sa inyo yung mga requirements. Ano yung mga dokumento na kailangan yung i-submit, i-prepare para lisensyahan kayong mag-foster ng Mag-foster. bata. Kailangan so may there is a need for you to get a lisensya. license. Yes. Ayun. Bakit kailangan nga kumuha ng license, Ma'am Doliente? Kasi kailangan po yun para sa protection ng mag-foster, yung foster family at ng foster child po. So, para hindi din maakusahan na Requirements. kinidnap mo yung bata. So, may mga requirements po na kailangan isubmit. O, maiiwas ka din sa gulo, ha? Dahil baka may maghabol, tapos wala ka palang lisensya. Ito pala yung requirements ng DSWD. Yes po. Okay. Kagaya po ng barangay clearance, police clearance, or NBI clearance, birth certificate ng mag-asawa, kung couple po sila, marriage contract, kung kasal po, health certificate ng mag-asawa para ma-ensure naman na walang sakit din naman yung family na paglalagyan ng bata. Tapos kung meron po silang anak na 10 years old above, kailangan po sumulat sila na sinusuportahan po nila yung pagiging foster family ng pamilya pong nag-a-apply. Okay, alam ba, nasa gilid ng bahay mo, kawang-awa ka na dun sa bata. Pwede ba yung gano'n na kukunin ko na itong bata ito and then I will immediately get in touch with the DSWD. Sagutin niyo po yan when we come back, Dr. Days. Yes. Ha? Okay, mamaya po yan magbabalik po ang inyong kaagapay, ang programa May Puso. Yes.